Chatting po kami sa online dating app. Tapos nag-declare po na siya na talagang kami na. Sabi niya may investment daw siya sa army. Kaya, Sa Army, taga-Philippine Army po ito. Taga-Philippines Army po siya. Ano pong rango? PFC po. Private First Class, Raven Alfaro. Ang plano namin, magsisettle po kami next year. Okay. Magsasama po kami. Parang pinapalabas niya na magkarelasyon nga kayo na kami. at magsisettle down na kayo pagbalik mo rito. Pagbalik ko dito. Magsasama na kayo, Magsasama na magpakasal kami. kayo, etc. Kaya bigay ka ng bigay. Kaya po, So parang lahat-lahat okay ma'am, po. magkano ang nahingi sa'yo? 540,908. Yung relasyon ninyo hindi natuloy. Tuloy pa yung sa December. Kami pa yon. Kaso lang, hindi natuloy nung January dahil nalaman ko, may kalibin pala siya, nabuntis yung babae. Yung pera po sir, na sinasabi niya sa 540, yes po sir, totoo po yun. Bale po sir, may negosyo po kaming pautang. Ang problem po sir, nalugi. Pero ano po yung pati mga alahas niya, inutusan niyo siyang isanla, pati yung inutusan niyo mag-advance siya or mag-loan siya sa kanyang trabaho? May gusto po kumuha sa akin o umutang ng malaking halaga po sir at para pagdating po sa interest po kasi medyo malaki po yung pautang. While you were doing it, hingi ka na hingi ng pera sa kanya, meron ka na palang karelasyon at buntis pa. Di ba, sir? Nalaman ko nung may pala siya, may kasat siyang iba. Sinabi niya sa akin, umamin siya na, wala lang yan. OFW naman yan, hindi ko yan tikitain. Uy! Titirahan ko lang yan. Ay, sinabi niya po yan, OFW lang yan, pipirahan ko lang? Opo. Definitely, merong pagkakamali itong sundalo natin. Immediately after this, I will be contacting the Provo Marshal of the 11th Infantry Division Opo. to immediately conduct investigation dito sa nangyari na ito at titignan natin kung anong magiging recommendations sa Philippine Army. Ang kinakailangan lang din namin, sir, yung mga complainant, kung makapag-submit sila ng mga PDAP to support yung kanilang complaint para ito yung magiging basis ng ating investigation. Sasamahan po namin kayo. Bubuhos po ako ng tulong para sa inyo. Okay? Salamat po, sir. Walang anuman po, ma'am. After niyo po ma-ere po sa programa ni Idol Rafi no February 27, ano po yung napag-usapan po ninyo ni Private First Class Vince Raven Alfaro? Pagkatapos ng ere po, umuwi po ako sa tinitirhan ko, tinutuloyan ko, tumawag siya kaagad. Sabi niya, iorong mo yung demanda mo, yung kaso mo sa akin. Babayaran naman kita. Pero paunti-unti, yun ang sabi niya. Pero wala po siyang sinabi kung anong buwan, anong pitsa, anong ganon. Tapos sabi ko sa kanya, hindi, itutuloy ko talaga yung kakaso ko sa'yo, itutuloy ko yung case. Sabi niya, babayaran naman kita. Kung ipakukulong mo ko, tatanggalan mo ko ng trabaho, hindi na ako makakapagbayad sa'yo. Basta sabi ko, kung anong desisyon ko, tuloy na yon. Kasi nakapag-usapan na dati nung sa Zamboanga City. Wala kang naibigay sa akin kung ano yung dinidemand ko sa'yo. Sabi niya, sana hindi kita nakilala. Sabi ko, ikaw pang may ganang magsabi na sana hindi kita nakilala. Dapat ako ang magsabi niyo na sana hindi kita nakilala. Pinahiya mo ko sa buong mundo, sabi niya. Pati trabaho ko, yung mga kakilala ko sa akin, minamaliit na nila ako. Yung ganun sabi niya. Sabi ko, ako rin, kung hindi kita nakilala, wala akong problema ng ganito. Yung pangluloko mong ginawa sa akin, pinatay mo na ako sa pangluloko mo. Sabi niya, paulit-ulit ka man, yung sinabi ko. Alam nga naman, hindi ako paulit-ulit. Kasi panluloko talang ginawa mo sa akin. Sa simula pa lang, nakipagrelasyon ka sa akin, buntis pala yung babae mo. So, ibig sabihin, sa simula pa lang, ginawa mo na talaga yung pangluloko mo. Hanggang niloko, inubos mo ko lahat-lahat. Alahas ko, pinasanla mo. Na nagniman ka na kukunin kong pera ko sa bangko. Yung sa pag-ibig, ite-terminate ko. Tapos yung last, naglo-loan ako. Tapos sa GCash, meron din yon. Sabi niya, yung promise niya, siya ang magbabayad yung sa GCash last loan. Yun, binigay ko yun sa kanya lahat. Hanggang noon, wala na po kaming communication hanggang ngayon. Paano umabot po sa kalahating milyon yung ibinigay niyo po kay First Class Vince Raven? Yung una-una po, 8,000 na paidala ko. Sabi niya, nagkasakit yung tatay niya, manghihiram siya ng panggamot ng tatay niya.
Tapos yung pangalawa, pauwi na siya ng September yon sa kanila. Baligipit daw siya sa pamasahe. Kaya pinahiram ko na naman siya ng 6 or 7. Tapos yung pangatlo, birthday daw niya, hindi daw siya makapag-withdraw. Pero babayaran daw niya ako next month sa sahod niya. Yung ganon. Kaya nagpapadala naman ako yung last na yon. Tapos nung naging kabutihan, nag-usap-usap kami, umuwi na siya sa bahay na yan. Tapos na yung birthday niya, pabalik siya ng kampo nung September 16 nata yun. Sabi niya, may magsasanla sa atin ng lupa. Yung lupa na yon 1 hectare daw. Isasanla daw po ng 50K. Sabi niya, kung may pera ka naman sa bangko, pwede natin kukunin. Sabi ko, hindi naman yun makukuha kasi mahirap talaga kukunin yung sa BDO. Wala akong online banking. Tapos yun, sabi niya, ganito na lang, maghanap ka ng paraan para makapag-down payment daw kami yung sanla. Sayang naman yun, may basakan daw. Kaya naghanap ako, kumuha ko doon sa GCash ko ng 20. Pero 19 kasi may bawas naman yun. 19 yung pinadala ko sa kanya. Sabi niya, sige, uuna ko yung pangbayad yun sa lupa na yon. Tapos na yun, kinabukasan, bumalik na siya sa kampo. Yung hanggang naging October, nakwento ko sa kanya, sabi ko, may utang, sabi niya, mag-ipon ka. Kaya ganito, magpa-plan tayo about sa future. Sabi ko, wala pa akong ipon sa ngayon. Pero may investment ako sa pag-ibig. Hindi rin makukuha kasi 5 years yun siya, saka makukuha. Sabi ko sa kanya, umuwi ako last year, nagkautang ako sa bangko kasi pwede naman dito. Sabi niya, ay pwede pala. Pwede mo yun siya magkukuha ka ulit. Sabi niya, sige na, ngayong Sunday, mag-inquire ka na doon kung magkano makukuha mo. Kasi gusto nga niya isagad So sabi ko, hindi pwede kung ano lang yung kaya ko. Kaya yung kinuha ko, yung lang, na umabot talaga siya ng 30. Kaso may balance pa ako 2 months hindi na bayaran. Kaya nabawasan yun, yung 30K na yun. Umabot siya ng 180 talaga siya. Yeah. Tapos yun na yung pautang ng lending. Sabi niya, papautang natin ng lending. Pero paunti-unti ko po yung naipadala kasi sa abroad po, hindi po pwede na 100,000 boltuhan ipapadala. 50K lang po talaga ang pwede papadala everyday. Kaya una sa bangko ko na isesend sa kanya. Tapos po sa GCash, Alipi to GCash, Alipi to Land Bank. So lahat po ng mga pinapadala po ninyong pera nakapangalan kay nakapangalan po kay Raven Alparo. Tapos pagka next na yun po, sabi niya may kulang na naman, may kuutang naman, nagkukulangin. Sabi niya nga, may uutang naman ulit. Isasatla mo yung alahas mo, ibabalik na naman natin next month, kukunin natin kasi sa interest, sayang naman yun, maraming kukuha. Sa pag-uwi mo, wala ka nang gagastusin. Nandyan yung puhunan, bali yung interest ang gagastusin natin sa pag-uwi mo, sabi niya, sa future po. So hanggang ngayon, ma'am, yung mga inutang po ninyo na binigay nyo kay Raven, hanggang ngayon binabayaran nyo pa rin po ito? Opo, binabayaran ko yan. Yung sa GCash ngayon, yun ang problema ko. Lagi niya ako tinetext, tinatawagan sa GCash yung payment. Hindi ko na nakapokus na kabayad doon dahil yung pera nga, binaon ko dito pang gastos sa pag-asikaso nito. Yeah, tapos po yung sa bangko naman, yung sasahod ko, may natira pa pang allowance ng anak ko. Hindi ko ginalaw yung allowance ng anak ko. Hanggang October yon yung sa yung sa loan sa bangko. Tapos yung sa GCash hanggang September, November, yun po. Napakahirap ko talaga ang buhay ko ngayon kasi yung ako rin, minsan nagpakatanga talaga ako, sabi niya, sa January, bibigyan kita ng 30K, magbabalik naman sa'yo yung 30K monthly, yun ang promise niya. Ako rin na umaasa, nagagawin yun niya, kaso hindi niya ginagawa Wala na pong matira sa akin talaga. Yun talaga ang yung may sahod naman ako, pangbayad, pero yung allowance na lang talaga ng mga bata. Ang para sa akin, wala. Sabi ng anak ko nung nalaman nila, sinabi ko ng totoo. Kasi open naman ako sa mga anak ko. Sabi ko sa kanya, yung tito nyo, nakabuntis, may ibang babae pala. Sabi niya, paano na yun, ma? May business kayo, may pera ka pinapadala. Sabi ko, yun nga, uuwi ako biglaan dahil kukunin ko yung pera na ipadala ko. Sabi niya, bakit niya nagawa yun? Sabi niya, tinawagan pa nga niya kami. Nagsabi pa siya na ako na magiging tatay niyo, mag-aral kayo ng mabuti. Nagsabi ng anak ko, nagpakilala pa siya sa amin, kinausapan niya kami, tapos ganun lang pala ang ginagawa niyang panluloko. Minahal ko talaga po siya, ma'am. Tapos minahal ko talaga siya ng totoo. Hindi ko akalain na yung pangluloko ni simula pa lang
Niluloko talaga niya ako. Yun yung problema, yung sa simula pa lang, alam niyang may kinakasama siya. Tapos nag-o-offer pa siya about business. Pinaasan niya ako about sa future namin na magsasama kami next year. Mabuti na lang nalaman ko ng maaga. Pag hindi ko nalaman ng maaga, mawalan ako ng trabaho, uuwi ako na hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Pero ngayon ma'am, anong plano po ninyo ngayon na after po nito panloloko, magpa-file pa rin po ba kayo ng kaso sa kanya? Anong gusto niyo po mangyari? Yes, ma'am. Ipagpatuloy ko talaga yung kaso. Magpapile talaga ako ng kaso kung anong nararapat sa kanya. Yung sa pangluloko niya. Hindi biro yung panluloko niya. Kung tutuusin ko sa personal, pinatay na niya ako eh. Lahat-lahat inubos niya ako. Hindi kasi yun biro, yung pangluloko niya, yung ginagawa niya sa akin. Ang napakahirap. Tapos, ang sa akin, kaya po ako nagtiwala dahil isa po siyang army. Sabi niya, hindi naman ako mangluloko sa'yo dahil masisira yung trabaho ko, masisira yung image ko. Kung lulukohin kita. Kay Vince Raven Alparo po. Sana naisipan mo tong ginagawa mo sa akin na mali talaga yung ginawa mong panluloko. Anak ko, naghihirap, pati ako ngayon naghihirap, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung nagmahal ka ba ng totoo, minahal mo ba ako ng totoo, o talagang pera lang ang habol mo sa akin. At sana magbago ka na sa mga ginawa mong panloloko. At alam ko na marami kang nilolokong babae at pinipirahan mo. Yun ang alam ko. Pinagkatiwala ko sa iyo lahat-lahat. Naging miserable ang buhay ko nang dahil sa iyo. Ayan ma'am, katatapos lang po natin sa AFP po, sa Provost Marshal po, sa pangunguna po ni Colonel Louie de Maala. Kamusta yung naging proseso ma'am doon sa pag-file po ng complaint? In-entertain po nila ako doon at pinakita ko yung kung anong complaint ko, sinabi ko kung anong i-complaint ko, tapos binigyan ko na ako ng papers para isulat ko po yung mga complaint ko doon. Opo, yung pagsalaysay po ninyo, Pagsasalaysay kung ano talaga yung mga story na nangyari sa amin, pinasubmit ko doon. At yun na po, aantay na lang po ako ng signature. So, proseso na yung admin case po para doon kay Private First Class Alfaro. And then, pagbalik nyo naman po ma'am, galing abroad, magpupunta na kayo ng Hong Kong para magtrabaho, saka naman po natin asikasuhin yung for criminal case po, yung criminal charges po na pwedeng kaharapin ni First Class. Sir Rapi Tolpo, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ito ma-file dito po sa admin case yung complaint ko po kay Vince Alparo po. At agad-agad po na action na ni Sir Rapi Tolpo. Napakabilis ng action ni Sir Rapi Tolpo. Salamat Sir Rapi sa tulong mo sa akin sa ginagawa mo.